Nagbukas ang pelikula sa isang eksena ng 4 na miyembro ng mafia na nagtipon sa likod ng kanilang punong tanggapan. Abala sila sa pag-iimpake ng mga droga na ipapadala sa ibang lungsod, matalinong nakatago sa loob ng mga pakwan. Samantala, sa harapan ng gusali, tinutukan ng isang sniper na nagngangalang Harper ang isa sa mga gwardya at matagumpay siyang naalis. Di nagtagal, pinasok ng koponan ni Harper ang gusali, inalis ang lahat sa kanilang landas. Sa kabilang panig ng gusali, ang mga miyembro ng mafia na nag-iimpake ng mga droga ay nakarinig ng mahinang ingay ngunit nananatiling walang kamalayan sa tunay na nangyayari. Nang maramdamang may mali, sinubukan ng isa sa kanila na makipag-ugnayan sa mga gwardya ngunit walang tugon. Ilang sandali pa, biglang namatay ang mga ilaw, at kapag ang mga emergency light ay kumikislap, ang kaguluhan ay sumabog. Isang matinding labanan ang sumiklab, at ang koponan ni Harper ay mabilis na nagtagumpay, na nag-iiwan lamang ng isang nakaligtas. Napag-alaman na ang grupo ni Harper ay pinamumunuan ng isang dating opisyal na nagngangalang Andy. Siya ay humarap sa huling lalaki, hawak ang isang larawan at hinihiling na malaman kung nakikilala niya ang taong nasa larawan. Ang katotohanan ay sa wakas ay naibunyag, si Andy pala at ang kanyang koponan ay inatake ang headquarters ng mafia upang hanapin ang taong responsable sa pagpatay sa anak na babae ni Andy. Ang takot na lalaki, umaasa sa awa, ay nagbibigay ng impormasyong hinahanap ni Andy. Pagkatapos ay nakatuklas si Andy ng napakalaking imbakan ng pera at inutusan ang kanyang koponan na kunin ito. Para mawala na ang punong tanggapan ng mafia, nagpasya si Andy na sunugin ito hanggang sa maging abo. Ang eksena ay lumipat sa 9 na araw bago mangyari ang pag-atake, na nagpapakita kay Andy na nagising sa kanyang liblib na tahanan kung saan siya nakatira mag-isa. Pagkatapos maligo at mag-almusal, tumungo siya sa kanyang trabaho sa isang hardware store. Sa sandaling iyon, kitang-kita ni Andy ang pagkagambala, nalilito sa pag-iisip habang naglilingkod siya sa mga customer. Ang kawalan niya ng focus ay masyadong napapansin, at muli siyang tinawag sa opisina ng kanyang amo. Pinagsabihan siya ng kanyang amo dahil sa kanyang hindi propesyonal na pag-uugali, nagbabala na kung hindi bumuti si Andy, wala siyang magagawa kundi tanggalin siya. Nananatiling tahimik si Andy, inaamin ang kanyang mga pagkakamali at tinatanggap na hindi siya makakatanggap ng sahod para sa buwang ito. Kinabukasan sa kanyang day off, binibisita ni Andy ang kanyang psychiatrist gaya ng ginagawa niya bawat linggo. Tinatanong ng doktor kung kumusta na siya at kung bumuti na ba ang pakiramdam niya. Sumagot si Andy na siya ay gumagawa ng mas mahusay, kahit na natagpuan pa rin niya ang kanyang sarili na pinagmumultuhan ng mga alaala ng nakaraan, na kadalasang nagiging sanhi ng pagkawala ng kanyang focus. Hindi lang iyon, binanggit din ni Andy na muli siyang pinagalitan ng kanyang amo dahil wala siya sa tamang focus habang nasa trabaho. Pagkatapos ay ipinahayag na si Andy ay isang dating opisyal ng Marine na nagsilbi sa Afghanistan. Sa kanyang panahon doon, siya ay namumuno para sa isang unit ng 20 sundalo, ngunit sa isang mapangwasak na labanan, lahat maliban sa 4 sa kanila, kabilang si Andy, ay napatay. Mula noong traumatikong pangyayaring iyon, ang kalusugan ng isip ni Andy ay hindi matatag na nangangailangan sa kanya na dumalo sa lingguhang mga sesyon ng therapy. Sa kabilang banda, isang dalagang nagngangalang Rachel ang nakikitang nakikipagtalo sa kanyang ina. Hinimok ng kanyang ina si Rachel na huwag lumabas ng madalas, iginiit na hindi ito nararapat para sa isang batang babae na kasing edad niya. Tumugon si Rachel, sinabing 18 na siya at may karapatang mamuhay ayon sa gusto niya. Ipinaliwanag niya na isang beses lang siya lumalabas tuwing 2 linggo, na sa palagay niya ay lubos na makatwiran. Ang ina ni Rachel, na pagod sa pakikipagtalo, ay nag-aatubili na sumang-ayon ngunit iginiit na ang kanyang anak na babae ay laging mag-ingat sa tuwing siya ay aalis ng bahay. Sa labas, hinihintay si Rachel ng kanyang boyfriend na si Cassius. Bago sila umalis, sinabi ni Cassius kay Rachel na mawawala siya ng 1 linggo at hindi niya dadalhin ang kanyang cellphone. Nakakainis ito kay Rachel dahil si Cassius lang ang palaging kausap niya, kahit sa cellphone lang. Ibinunyag na si Cassius ay nagtatrabaho bilang isang drug delivery guy, at lubos na alam ni Rachel ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay niyaya ni Cassius si Rachel na sumama sa kanya para kunin ang package na ihahatid niya sa susunod na araw. Sa hindi inaasahan, ang package ay inihanda na ng kasama ni Cassius, isang lalaking nagngangalang Harry. Sa sandaling iyon, casual na nagtanong si Harry kung nagpaplano sina Cassius at Rachel na lumabas para mamasyal, at kinumpirma ni Cassius.
Nang gabing iyon, matapos masiyahin sa kanilang oras na magkasama, binisita ni Cassius ang isa sa kanyang mga kaibigan sa kolehiyo, si Bruno, na nakatira hindi kalayuan sa lugar ni Harry. Si Bruno ay nagsagawa ng isang party, at si Rachel ay mabilis na sumali. Makalipas ang 30 minuto, si Cassius ay nakatanggap ng tawag mula kay Harry, na humiling na ihatid niya kaagad ang ilegal na pakete. Nag-aatubili, humingi ng tawad si Cassius kay Rachel dahil kailangan na niyang umalis at hindi niya siya maihatid pa uwi. Bago umalis, hiniling niya kay Bruno na bantayan si Rachel at tiyaking makakauwi ito ng ligtas kapag natapos na ang party. Hindi nagtagal, nakita si Rachel na umakyat sa itaas. Inimbitahan pala siya ng ilang kaibigang babae ni Cassius na tumikim ng bagong uri ng droga. Noong una, tumanggi si Rachel dahil hindi pa siya kailanman nakatikim ng droga, ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na panghihikayat, atubili siyang pumayag. Ilang sandali pagkatapos tumikim ng gamot, biglang nakaramdam si Rachel ng paninikip sa kanyang dibdib at na-overdose. Nakalulungkot siya ay namatay at hindi nagtagal ay inihanda na siya para sa kanyang libing. Pagkatapos ay nabunyag na si Rachel ay ang biological na anak ni Andy, ang dating Marine officer. Pagkatapos ng libing, si Andy ay nakaupo sa malalim na pag-iisip hanggang sa lumapit sa kanya ang kanyang dating asawa at ang ina ni Rachel na si Ava. Ipinaalam ni Ava kay Andy na noong huling lumabas si Rachel ay kasama niya ang kanyang nobyo. Ang dahilan kung bakit naghiwalay sina Andy at Ava ay dahil sa kanyang hindi matatag na estado ng pag-iisip pagkatapos ng digmaan, na humantong sa kanya upang umalis sa kanilang bahay at mamuhay ng mag-isa. Sa huli, pumasok si Andy sa kwarto ni Rachel bago umuwi. Gayunpaman, sa sandaling iyon, napansin ni Andy ang telepono ni Rachel, na nakatanggap lamang ng isang mensahe mula sa kanyang kasintahan. Dahil hindi alam ni Cassius ang kanyang pagpanaw, hiniling ni Cassius kay Rachel na makipagkita sa kanya sa lugar ni Harry mamayang gabi. Napagtanto na si Harry ay isang nagbebenta ng droga, mabilis na umuwi si Andy, kumuha ng nail gun, at tumungo sa kinaroroonan ni Harry. Determinado si Andy na tanggalin ang kalakalan ng droga, dahil ito ang dahilan sa pagkamatay ng kanyang nag-iisang anak na babae. Samantala, dumating si Cassius sa bahay ni Harry, excited na matanggap ang bayad niya sa paghatid ng package. Gayunpaman, sina Harry at Bruno ay nagsabi sa kanya na si Rachel ay namatay sa party dahil sa overdose. Galit na galit, pinagalitan ni Cassius si Bruno, na hinihiling na malaman kung bakit pinagamit nila ng droga si Rachel gayong hindi pa siya nakatikim ng ganoong gamot. Humingi ng paumanhin si Bruno, ipinaliwanag niya na bumibili siya ng pagkain nang mangyari ito. Sa sobrang pagkadismaya ay lumabas si Cassius sa bahay ni Harry. Sa pag-alis niya, dumating si Andy at saglit na nag-cross ang landas nila ni Cassius ngunit hindi niya ito nakilala. Sa sandaling nasa bahay na siya ni Harry, hindi nagaksaya ng oras si Andy na alisin ang lahat ng taong humaharang sa kanyang landas. Sa isang punto, nakuha niya ang isang baril mula sa isa sa mga tauhan ni Harry. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang daan patungo sa pangunahing silid, kung saan mabilis niyang inalis ang kaibigan ni Cassius sa kolehiyo, si Bruno, at na-corner niya si Harry. Hiniling ni Andy na malaman kung nasaan si Cassius, at ibinunyag ni Harry na kalalabas lang ni Cassius. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hinawakan ng isa sa mga tauhan ni Harry si Andy mula sa likuran. Bilang tugon, mabilis na kinuha ni Harry ang nahulog na baril, handa nang tapusin si Andy. Ngunit nang akmang hihilahin na niya ang gatilyo, may biglang namagitan, na inalis si Harry at ang kanyang natitirang mga tauhan. Ang taong nagligtas kay Andy ay si Smudge, isang dating subordinate ni Andy noong panahon ng kanyang pagiging militar. Habang hinahatid ni Smudge si Andy pauwi, hindi niya maiwasang magtanong kung paano napunta si Andy sa lugar ni Harry. Ipinaliwanag ni Andy na hinahanap niya ang isang lalaking nagngangalang Cassius, at sa proseso, determinado siyang tanggalin ang kalakalan ng droga sa lungsod. Nagtanong din si Andy kay Smudge, nagtataka kung paano niya siya nahanap. Ikinuwento ni Smudge na ilang oras lang ang nakalipas, pumunta siya sa bahay ni Andy para mag-alay ng pakikiramay sa pagkamatay ni Rachel, ngunit wala si Andy doon. Sa halip, nakakita si Smudge ng isang tala na may address ni Harry, na humantong sa kanya upang pumunta rin sa lokasyon. Bago lumabas si Andy sa kotse, iminungkahi ni Smudge na sabay silang uminom kinabukasan sa isang lokal na kafe. Kinabukasan, nakatanggap si Andy ng tawag mula kay Ava, na nagtanong kung nasa kanya ang cellphone ng kanilang anak. Kinumpirma ni Andy na nasa kanya, pagkatapos ay tinanong kung kukunin ba niya ito.
Sumagot si Ava na wala siyang pakialam sa cellphone, gusto lang niyang umuwi si Andy. Tiniyak sa kanya ni Andy na uuwi siya balang araw, umaasang mabubuo nila ang kanilang pamilya. Maya-maya, tumungo si Andy sa cafe upang makipagkita kay Smudge gaya ng pinag-usapan nila. Doon, nakita niya si Harper, isang dating kasamahan sa militar na nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa pagkamatay ni Rachel at nag-alok ng kanyang suporta sa anumang maaaring kailanganin ni Andy. Di nagtagal, dumating si Smudge kasama ang isa pang kasamahan, at inaalala ng 4 na lalaki ang kanilang panahon na magkasama sa Afghanistan, dahil sila lamang ang nakaligtas sa kanilang unit. Inamin ni Harper na pinagmumultuhan siya ng isang alaala mula sa digmaan, ito ay sa sandaling kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagbaril sa isang bata o paglalagay ng panganib sa buhay ng kanyang mga kasama. Ang bata ay patuloy na lumalapit na pinilit si Harper na gumawa ng isang imposibleng pagpipilian. Matapos ibahagi ang kanilang nakaraan, nagpa siya ang mga lalaki na maglaro ng pool. Gayunpaman, ang pananahimik ni Andy ay nag-udyok sa kanyang mga dating kasamahan na magtanong kung ano ang tunay niyang ninanais sa sandaling iyon. Ibinunyag ni Andy ang kanyang misyon na alisin ang problema sa droga sa lungsod, kabilang ang pagtanggal kay Cassius. Dahil dito, tuwang-tuwa ang 3 lalaki sa pag-asang makatrabaho nilang muli si Andy. Sa kabilang banda, nakita si Cassius na nakaupo mag-isa sa isang restaurant, siya ay nawasak dahil sa kanyang pagkakasala. Naniniwala siya na kung nandoon siya para kay Rachel, buhay pa sana siya ngayon. Sa isang sandali, nagpa siya si Cassius na humingi ng tawad sa kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, bigla siyang hinarap ng isang grupo ng mga siga. Wala siya sa kondisyon para makipag-away, sinubukan ni Cassius na umalis, ngunit sinundan siya ng mga siga sa labas na inaasar siya. Nang malapit nang lumala ang mga bagay, isang kotse ang huminto at isang babae ang lumitaw, na nagsasabi kay Cassius na hindi niya dapat sayangin ang kanyang oras sa mga ganoong lalaki. Habang papaalis sila, nagpahayag siya ng pakikiramay sa pagkamatay ni Rachel. Tinanong ni Cassius kung bakit niya siya tinutulungan. Ipinaliwanag ng babae na siya ay ipinadala ng kanyang ama, na gustong makita siya. Lumipat ang eksena kay Andy, na sinamahan ni Harper para bumili ng mga armas. Bago lumabas ng kotse, binanggit ni Harper na ang nagbebenta ng baril ay may malapit na kaugnayan sa drug lord na kumokontrol sa silangang rehiyon. Di nagtagal pagkatapos makipagkita si Andy sa nagbebenta ng armas at walang pag-aalinlangan na nag-abot ng malaking halaga ng pera, nagtanong ang nagbebenta tungkol sa intensyon ni Andy sa mga armas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ibinunyag ni Andy ang kanyang planong pag-atake sa East Region Drug Lord upang mapuksa ang kalakalan ng droga. Pagkaalis ni Andy, agad na sinubukan ng nagbebenta ng armas na makipag-ugnayan sa drug lord upang ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Gayunpaman, bago kumonekta ang tawag biglang lumitaw muli si Andy at naglunsad ng isang pag-atake. Hinihiling ni Andy na malaman ang lokasyon ng punong tanggapan ng drug lord. Nang walang ibang opsyon, atubiling ibinigay ng nagbebenta ng armas ang impormasyon. Kasabay nito, sinubukan ng isang bodyguard na makialam ngunit mabilis itong pinabagsak ni Harper. Pagkatapos ay hiniling ni Harper ang kutsilyo ni Andy dahil balak niyang tapusin ang nagbebenta ng baril. Sa kabilang banda, huminto si Cassius at ang babae malapit sa isang convenience store. Balak ng babae na bumili ng pagkain dahil tinapay lang ang almusal niya. Gayunpaman, pagpasok niya sa tindahan, may sumusunod sa kanya sa loob. Agad na lumabas si Cassius sa kotse, at naganap ang shootout sa loob ng convenience store. Sa kabutihang palad, parehong nakatakas si Cassius at ang babae nang hindi nasaktan, kahit na ang babae ay nagtamo ng pinsala sa binti. Papasok pa lamang sila sa kanilang sasakyan, sila ay tinambangan at nahuli ng isang grupo ng mga lalaki. Sa huli, dinala si Cassius at ang babae sa isang minahan at dinala sa harap ng East Region Drug Lord. Ang mga lalaking nakahuli sa kanila ay mga tauhan pala ng drug lord. Ipinaliwanag ng drug lord na kailangan niyang hulihin ang babae dahil pinasok niya ang kanyang pabrika at nilagyan ng lason ang mga droga. Nagresulta ito sa pagkamatay ng marami sa mga customer ng drug lord, kabilang si Rachel. Halatang nabigla si Cassius at hinihiling na malaman kung sino ang nag-utos sa babae na gawin ito. Bilang tugon, isiniwalat ng babae na siya ay kumikilos sa utos ng sariling ama ni Cassius. Makalipas ang ilang sandali, habang malapit nang mapatay ang babae at si Cassius, biglang sinalakay ng mga armadong lalaki ang lugar. Isa-isang namatay ang mga miyembro ng drug lord.
Ang mga umaatake ay walang iba kundi si Andy at ang tatlo niyang kasama. Sa panahon ng kaguluhan, nagawa ni Cassius na makapasok sa isang kotse at makatakas. Si Andy, na determinadong huwag hayaang makatakas si Cassius, ay nagpaputok ng ilang putok sa sasakyan, ngunit hindi nagtagumpay ang kanyang mga pagtatangka. Di nagtagal, si Andy at ang kanyang koponan sa huli ay nanalo sa labanan. Sa sandaling iyon, nilapitan ni Harper ang isang nakaligtas na miyembro ng mafia at nagtanong tungkol sa pinakamalaking trafficker ng droga sa rehiyon. Ibinunyag ng lalaki na ang isang lalaking nagngangalang Lucian ang pinakamakapangyarihang drug lord at ang kanyang punong tanggapan ay matatagpuan sa gilid ng lungsod. Lumipat ang eksena kay Cassius na ngayon ay nasa isang marangyang mansyon. Ilang sandali pa, isang kalbong lalaki ang lumapit sa kanya. Napag-alaman na ang lalaking ito ay si Lucian, ang mayamang negosyante, at si Cassius ay kanyang anak. Si Cassius pala ay nahihiwalay sa kanyang ama sa loob ng maraming taon, na humantong sa kanya na umalis sa bahay at mamuhay ng mag-isa, nagtatrabaho bilang isang delivery guy para sa mga mababang antas na dealers upang mabuhay. Nang gabing iyon, dumating si Andy at ang kanyang tatlong kasama sa pasilidad ng paggawaan ng droga ni Lucian. Hindi sila nag-aksaya ng panahon at isa-isang inalis ang mga alipores ni Lucian, at ito ang eksenang ipinakita sa simula ng kwento. Hindi nagtagal, mabilis na na-neutralize ng koponan ni Andy ang mga puwersa ni Lucian, na nag-iwan lamang ng isang nakaligtas. Pagkatapos ay tinanong ni Andy ang lalaki tungkol sa kinaroroonan ni Lucian at ang lokasyon ng kanyang anak na si Cassius. Umaasa ng awa, ang lalaki ay kaagad na nagsiwalat ng impormasyon. Kinabukasan, ipinaalam ni Lucian kay Cassius na ang kanilang punong tanggapan ay winasak ng mga tauhan ni Andy. Si Cassius ay lihim na nasisiyahan, dahil hindi niya sinasang-ayunan ang mga aktibidad ng paggawa at pagbebenta ng droga ng kanyang ama. Bilang resulta, ipinahayag ni Lucian na ipinadala niya ang lahat ng kanyang natitirang puwersa upang alisin si Andy. Samantala, si Andy, nakagigising pa lang, ay agad na nagplanong pasukin ang mansyon ni Lucian kasama ang kanyang team ng gabing iyon. Gayunpaman, ang kanilang mga plano ay naantala ng isang tawag sa telepono mula kay Ava. Sa tawag, takot na takot si Ava habang sinusubukang kidnapin siya ng isang grupo ng mga lalaki. Sa sandaling iyon, agad na napagtanto ni Andy na sila ay mga tauhan ni Lucian. Sa sandaling iyon, biglang inatake ang bahay ni Andy. Buti na lang at saktong dumating ang tatlong kasama ni Andy para tumulong. Bilang tugon, mabilis na naghanda si Andy at ang kanyang koponan para iligtas si Ava. Habang nagmamaneho sila, ilang sasakyan ang nagsimulang humahabol sa kanila. Sa isang sandali, napilitang huminto ang sasakyan ni Andy, at maingat na lumapit ang kalaban, ngunit matalinong nagtago si Andy at ang kanyang koponan sa likod ng sasakyan. Sa habulan, nalaman ni Andy na dinukot si Ava, at kailangan nila itong iligtas kaagad. Pinuntahan nila siya sa isang abandonadong gusali, ngunit tinambangan sila mula sa magkabilang panig ng maraming tauhan ni Lucian. Sa ilalim ng matinding putukan, inutusan ni Andy ang kanyang tatlong kasama na magtago sa loob ng gusali. Gayunpaman, ito ay naging isang bitag, dahil pinalibutan ng mga tauhan ni Lucian ang gusali. Nang walang ibang pagpipilian, ang pangkat ni Andy ay naghiwalay at sistematikong inalis ang mga tauhan ni Lucian ng paisa-isa. Di nagtagal, nagawa ni Harper na ma-corner ang isang nag-iisang kaaway at tatapusin na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Andy, dahil ito na lang ang natitirang tauhan ni Lucian. Tinanong siya ni Harper tungkol sa kinaroroonan ni Ava. Sa kasamaang palad, ang lalaki ay nanumpa na hindi niya alam na sinasabing si Lucian lamang ang nakakaalam ng kanyang lokasyon. Dahil sa pagkabigo, pinatay ni Harper ang lalaki. Nang gabing iyon, nakatanggap si Lucian ng balita na ang kanyang mga tauhan ay pinabagsak ng puwersa ni Andy. Sa takot sa nalalapit na pagdating ni Andy, nagpa siya si Lucian na tumakas sa bansa, na nagbabalak na isama si Cassius na nasa kotse. Gayunpaman, nang sila ay aalis na, nasaksihan ni Cassius ang mga gwardya ng kanyang ama na brutal na pinatay ng mga tauhan ni Andy. Maya-maya pa ay lumapit si Andy sa sasakyan ni Lucian, mabilis na bumunot ng baril at itinutok sa kanya. Sa sandaling iyon, hiniling niyang malaman kung nasaan si Ava. Si Lucian, sa isang desperado na pakiusap, ay nag-alok ng impormasyon kapalit ng pangako ni Andy na hindi niya sasaktan ang kanyang anak. Ipinaliwanag niya na si Cassius ay nagtataglay ng matinding pagmamahal kay Rachel at hindi niya sinasadyang saktan siya. Sa huli, pumayag si Andy sa mga tuntunin.
Nang ihayag ni Lucian ang lokasyon ni Ava, malamig siyang pinatay ni Andy. Tapat sa kanyang salita, pinakawalan ni Andy si Cassius at muling sumama sa kanyang mga kasama, na naghihintay sa malapit. Makalipas ang ilang araw, nakipag-usap si Andy sa kanyang koponan. Ibinalita niya na nagkasundo na sila ni Ava at ngayon ay magkasama na sila. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga kasama sa walang tigil na suporta. Ang apat na lalaki, na ngayon ay nakatali sa ibinahaging karanasan, ay nangakong mananatiling nagkakaisa at protektahan ang isa't isa. Nang umalis ang tatlong kasama ni Andy, lumabas si Cassius mula sa mga anino, hawak ang baril, na natupok ng paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang ama. Binaril ni Cassius si Andy. Makalipas ang 15 minuto, dumating ang mga medikal na tauhan sa pinangyarihan at nalaman lamang na nakaligtas si Andy sa pag-atake. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.